Kung minsan sa buhay ng mag-asawa ay meron talagang mga kontrabida. Iba't iba kasi ang pag-uugali ng mga biyanan. Merong mabait at merong masungit. Yung pakikialaman nito ang buhay niyong mag-asawa at para bang palaging mainit ang dugo nito sa'yo. Ikaw, anong klaseng biyanan ang meron ka? Kung ganon, ay tungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Hindi na malaman ni Andrew ang kanyang gagawin dahil sobrang pakialamera ng kanyang biyanan na si Aling Tessie. Lahat na lamang ng bagay ay pinakailaman ng matanda at puro reklamo dito at puro reklamo doon. Ang kanyang asawa naman na si Melissa ay takot tumiwalay sa kanyang nanay dahil sanay daw ito na nasa tabi niya ang kanyang ina. Nang dahil doon ay nasa iisang bahay lamang sila at hindi may iwasan ng lalaki ang mainis sa mga bagay-bagay. Hindi kasi ito makakilos ng maayos dahil kahit maliit na pagkakamali ay napapansin ni Aling Tessie. Melissa, mahal ko, baka naman pwedeng humiwalay na tayo ng bahay. Ang hirap kasing kumilos dahil ang daming nasasabi sa akin ng nanay mo. Lahat pati ng bagay ay pinapakailaman niya. Kanina nga lang ay ibinili ko ang anak natin ng damit at kulay asul ito. Pero nagalit ang nanay mo dahil babae daw ang anak natin kaya dapat daw ay kulay rosas. Alam mo naman na kulay asul ang paboritong kulay ni Sophia. Kaya yun, umiyak ng umiyak matapos itapon ng nanay mo ang damit. Sabi ni Andrew sa kanyang asawa. Ngunit imbis na kausapin siya nito ng mahinahon ay ipinagtanggol pa nito ang kanyang nanay. Ano ka ba, Andrew? Siyempre naman, mahal ng nanay ko ang anak natin. Siyempre, ang gusto niya ay yung babagay na damit kay Sophia. Sagot ni Melissa. Talagang hindi na malaman ng lalaki ang kanyang gagawin. Siya ang naiipit sa lahat ng bagay sa pamamahay na ito. Kahit wala naman siyang masamang ginagawa, ay parang mali sa mata ng kanyang biyanan. Kahit noong magkasintahan pa lamang kasi sila, ay ganito na ang matanda sa kanila. Pati ba naman yun pinoproblema mo? Napakaliit na bagay lang nun. E di bumili ka na lang ng bagong damit ng anak natin at piliin mo ay kulay rosas. Kalalalaki mong tao, daig mo pa ang babae kong mag-inarte. Dagdag ni Melissa sa kanyang asawa. Sa galit ng babae ay pinuntahan niya ang kanyang nanay. Kinausap nito ang matanda tungkol sa pangyayari kanina. Nay, totoo po ba ang sinabi ni Andrew na itinapon niyo ang damit ni Sophia? Tanong ni Melissa. Ngunit napiling magpaawa at magsinungaling ni Aling Tessie sa kanyang anak. Hindi totoo yun, anak. Sa katotohanan lang ay sinira niya ang damit pagkatapos kong sabihin na hindi yun babagay sa apo ko. Kaya itinapon ko na lang dahil hindi niya na din naman masusuot. Pagsisinungaling ng matanda. Nang malaman ng babae ang sagot ng kanyang nanay, ay nagalit ito sa kanyang asawa. Pinuntahan niya ito at balak kausapin sa pagsira niya ng damit. Nang makita niya na lang si Andrew, ay nag-eempake na ito ng kanyang mga damit. Sinira mo naman pala ang damit na binili mo, kaya naman pala itinapon ni nanay. Tapos ikaw pa ang may ganang maglayas ngayon? Galit na sabi ni Melissa. At ngayon, ang nanay mo pa ang paniniwalaan mo? Hindi naman ako maglalayas. Gusto ko lang na bumukod na tayo. Kung sasama ka sa akin ay mas mabuti. Pero kung hindi naman ay maghiwalay na muna tayo. Sagot ni Andrew. E di sige, gawin mo ang gusto mo. Anong akala mo? Hindi ko kayang buhayin ang anak natin na mag-isa? Manigas ka, Andrew. Galit na sabi ni Melissa. Ngunit walang nagawa si Melissa at patuloy lang ang lalaki sa kanyang ginagawa. Oo, aalis na talaga ako. Palagi na lang ang nanay mo ang kinakampihan mo. Naniniwala ka pa din sa mga sinasabi niyang hindi totoo tungkol sa akin. Naluluhang sabi ni Andrew. Nakatingin lang naman si Aling Tessie sa mga pangyayari. Huwag mong pigilan, anak. Pag nahirapan yan, ay babalik din yan. Pagmamataas na sabi ng matanda. Nang dahil doon ay tuluyang umalis si Andrew sa pamamahay na yun. May trabaho naman ito at balak na lamang mangupahan ng bahay. Si Melissa naman ay talagang nag-aalala sa kanyang asawa, ngunit muling naniwala sa sinabi ng kanyang nanay na babalik din ito. Kahit wala na si Andrew ay marami pa ding nasasabi si Aling Tessie. Tingnan mo naman, anak,
Siya na ang gumawa ng masama. Siya pa ang may ganang maglayas. Sinabihan ko lang naman na dapat kulay rosas ang damit na ibinili niya sa apo ko. Tapos sinira niya naman agad. Masarmonan lang ng kaunti ay gagawa na ng masama. Pagsisinungaling ni Aling Tessie. Tumigil na din kayo, Nay. Puro problema na nga po kami. Ang dami niyo pang nasasabi. Umiiyak na sabi ni Melissa dahil nabibingi na ang kanyang tenga sa dami ng sinasabi ng matanda. Ngunit nang sabihan niya ito ay nagalit pa ang kanyang ina. Kahit na ganito ang nangyari ay iniisip niya din naman ang kanyang asawa. Ayaw naman ni Melissa na lumaki pa ang gulo at ayaw nito na walang magpapalaking ama sa kanyang anak na si Sophia. Ngunit lumipas ang linggo ay hindi pa din bumabalik ang kanyang asawa. Naisip ng babae na baka makahanap na ito ng ibang makakasama sa buhay nang dahil sa pagkasawa sa kanya. Ngunit kahit saan niya ito hanapin ay hindi na niya muling nakita si Andrew. Kahit sa social media ay nakablock siya dito kaya hindi niya man lang ito makamusta. Kahit tawag sa telepono ay wala siyang tatanggap mula sa lalaki. Sa isip niya ay desidido na talaga si Andrew na hindi na siya balikan. Huwag kang maghabol sa kanya, Melissa. Si Andrew ang naglayas kaya wala siyang karapatan na hanapin mo. Akala ba niya ay kaya niyang hindi makita ang asawa at anak niya? Sabi ni Aling Tessie nang makita niya si Melissa na malungkot. Ngunit masamang pagtingin naman ang naibawi ng babae sa kanyang nanay. Ano ba kayo? Gusto niyo po bang mawala ng ama ang bata? Hindi ko na nga po malaman kung saan siya hahanapin. Tapos palagi niyo pang sinasabi na babalik siya. Linggo na po ang lumipas, Mama. Pero komportable pa din kayo sa mga sinasabi niyo? Galit na sagot ni Melissa. Ngunit napansin ng matanda na tinataasan siya ng boss ng kanyang anak. Nang dahil doon ay nagalit ito kay Melissa. Mama naman, kayo po ang pinag-aawayan namin. Ang gusto po kasi ni Andrew ay humiwalay na kami ng tirahan sa inyo. Tama naman po ang aking asawa sa bagay na yun dahil meron na naman po kaming sariling pamilya. Sabi ng babae. Talagang nangungulila na ito kay Andrew. Palagi na din kasing hinahanap ni Sophia ang kanyang tatay. Hindi niya naman masabi dito kung ano ang tunay na dahilan kung bakit wala ang kanyang asawa. Isang bagay ang naisip niya kung nasaan si Andrew. Siguro ay nandoon ito sa kanyang mga magulang at doon na lamang muli tumira. Tama nga si Melissa dahil doon niya pala matatagpuan si Andrew. Andrew, umuwi ka na. Hinahanap ka na ng anak natin. Pagmamakaawa ni Melissa na nakaluhod pa sa harapan ng lalaki. Ngunit nandoon din ang nanay ni Andrew na alam ang lahat ng pangyayari. At anong gagawin ni Andrew sa bahay niyo? Mamaliitin ang nanay mo? Tapos kung ano-ano ang sinasabi sa kanya? Mabait ang anak ko at kilala ko siya. Hindi din naman ako makakapayag na masasaktan ito sa pamamahay niyo. Sabi ng nanay ni Andrew. Nang dahil doon ay kinausap na din ni Melissa pati na rin ang magulang ng kanyang asawa. Sige po, susundin ko na po ang gusto ni Andrew. At kami ay magsasarili na. Hindi na po kami titira sa bahay ng aking nanay kung yan ang kagustuhan niya. Naiintindihan ko na po si Andrew. Andrew, mahal ko, pinagsisisihan ko ang lahat ng ito. Walang oras na hindi kita hinanap, kaya please lang, bumalik ka na sa amin ng anak mo. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa amin. Handa na akong bumukod ng pamamahay. Umiiyak na sabi ni Melissa na nananatiling nakaluhod sa kanilang harapan. Hindi naman mapigilan ni Andrew ang kanyang puso na maawa sa kanyang asawa. Alam niya naman na mabait din ito at mapagkakatiwalaan. Nilapitan niya ito at pinatayo. Tama na, Melissa, huwag ka nang umiyak. Hindi naman talaga kita iiwan, pero alam mo na din ang kagustuhan ko. Ang gusto ko lang naman ay ang makalaya sa poder ng nanay mo dahil hindi ako makakilos ng maayos. Ngayon, naiintindihan mo na ang lahat. Kaya oo, Melissa, babalik na ako sa'yo at mamumuhay na tayo ng sarili. Nakangiting sagot ni Andrew. Agad nagpaalam ang lalaki sa kanyang mga magulang. Maluwag na din sa kanyang isipan na hindi na sila muling guguluhin ni Aling Tessie. Umupa ng bahay ang mag-asawa bilang panimula. Lumipas lang ang ilang buwan ay nakaipon si Andrew upang makapagpagawa ng simpleng bahay kubo.
At doon ay namuhay sila ng masaya ng kanilang pamilya. Si Aling Tessie naman ay dinadalaw nila kung paminsan-minsan. Lubusan din ang pagsisisi ng matanda nang dahil sa kanyang nagawa. Nang dahil doon ay naging maayos ang kanilang relasyon. Wala ng away at higit sa lahat ay mapayapa. Natutunan din ni Melissa na dapat pala siyang magtiwala kay Andrew dahil ito din ang makakasama niya sa panghabang buhay. Hindi din pala madali ang magkaroon ng sariling pamilya. Ang dapat pala ay magtiwala, magtulungan at magmahalan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.